Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magpalain po tayo sa topic. Makakasama dito sa One-on-One with Chris Sanji, ang konsehal mula sa Barangay Mahada Labas, Calamba, Laguna. Siya ay manaig, nananaig at mananaig ang pagserbisyo at pag-aalaga para sa mga kabarangay. Walang iba kundi si Cheryl Poresa Comia Manaig. Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta po mga kalalawigan? Dito pa rin sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At syempre, panahon po na pakikipagkwentuhan sa ating mga public servant. Makakapiling ko ang isang public servant mula sa aming barangay dito sa lungsod ng Calamba, sa Barangay Mahada. At syempre, kapiling ko ang ating kasandigan, kaibigan, si Cheryl Comia Manaig. Welcome sa ating programa, Cheryl. Magandang umaga po at isang mapagpalang araw po sa lahat po ng mga tagapakinig. Ayan. Kamusta si Cheryl? Relax tayo. Okay lang po, sir. Ayan. Kamusta? Ano yung mga kumiti na ginagawa mo sa barangay? Ano yung mga programa na naasayin sa'yo na yun ang ginagawa mo sa barangay? Ayun po, sa simula pa lang po ng aking unang termino, ang napapunta na po na committee sa akin po ay syempre po Committee on Health. At ngayon po na ako po ay nasa pangalawang termino, yun pa rin po yung napapunta po sa aking committee. So, ibig sabihin mo, second term ka na ngayon, ibig sabihin, nakapag-serve ka ng first term. Nakailang taon na? Yes po, of course. Nag-umpisa po tayo bilang isang SK chairwoman po taong 2007, 2010. At syempre po, nailoklok bilang konsehal, kagawad po ng barangay 2018 po sa aking po unang termino. At ngayon po ay naninilbihan bilang isang primera konsehala po sa aming pong barangay para po sa pangalawa ko pong termino. Ito, sa natin yung naging buhay SK mo na, syempre, mahirap pang maging SK chairwoman. Kasi babae, alam mo yan, kasi pag SK ang pinag-uusapan sa galing kabataan, sports, kamusta pag-handle mo nito noong araw? Sa totoo lang po, kaya po ako naging isang SK chairwoman dahil din po sa tatay ko. Dahil ang tatay ko po dati ay nakaupong konsehal ng barangay na sinabi po niya dahil marami naman po akong kabarkada, dahil ako naman po ay batang din sa barangay po namin. So yun po, siya po yung nagtulak po sa akin na kumandidato bilang po isang SK chairman. Ano tawag sa'yo ng tatay mo? Ano tawag sa ining? Anong palayaw mo? Sharon pa din naman po. Sharon, mag-SK ka para makatulong sa ating mga babayan, sa mga kabataan. Opo. Dahil sa konsehal po yung tatay ko, barangay kagawad, nakikita ko naman po yung trabaho niya. Kaya po, siya po yung naging inspiration ko, kaya tumakbo rin po ako bilang isang SK chairman. So dahil po ako yung malapit din naman po sa mga kabataan, nakita ko din naman po na kailangan din po nila na isang leader na more on kailangan ng lakas ng kabataan para magsilbi po sa kanila sa barangay. Yun po, naging desidido na din po ako na tumakbo. Lalo-lalo na nga po sa sports po. Siyempre po, pag sinabi pong sangguniang kabataan, papasok po talaga agad sa isip po natin ng sports. At siyempre po, dahil po kabataan nga, more on education, kailangan po ng silbing gabay para po mas masustain po yung
pagpapalawig po natin sa edukasyon, lalo na po sa mga scholarship at saka educational assistance, syempre po. Marami tayong pag-uusapan pagdating sa politika. Mamaya ko yung tatalakay sa ating mga nagpanood. Pag-usapan muna natin din yung sa SK natin. Opo. During your SK bilang SK chairwoman ng ating barangay, paano po nang ginawa mo sa mga kabataan? Nagplano ka ba? Or ikaw ba meron naging advisor? Paano ang ginawa mo sa sistema? Wala po, sarili ko lang po talaga. Dahil ako nga po ay mas sports din naman po akong bata. Ayun, mahilig po talaga din po kami na magpaliga. Siyempre po, makikita natin dito yung lakas ng kabataan na pwede po maging competitive ang mga kabataan ng Barangay Mahada Labas. Yan. Mas more on po, pinagtibay po natin niya. Siyempre po, ayan, sa sports, yung liga, naging representative din po ang barangay namin sa iba't ibang sa larangan ng laro para po makipagkompetensya po sa iba't ibang barangay. And speaking of sports development, kamusta ba naman ang pondo ng barangay natin? Maayos ba naman tayo nagkakaroon ng ugnayan sa city at saka sa ating council? Opo naman. Sa pagdating naman po sa pondo ng barangay ay nailalagay naman po talaga sa mga tamang pagkakalagyan. Lalo-lalo na po, syempre po, ang bawat konsehal po ay may bawat committee. Nabibigyan pondo naman po ng aming pong butihing kapitan talaga ang mga committee ng bawat konsehal po sa barangay. Kasi nung araw may mga age yung SK chairman saka SK chairwoman na pinakakaalma ng mga kapitan yung kanilang pondo. No? Pag hindi ka malakas kay kapitan, hindi mo mailalabas ang pondo. So hindi mo ito naranasan sa barangay. Sa sitwasyon ko naman po, hindi ko naman po naranasan at sa katunayan po, ang kapitan po namin sa panahon po ni Kap Dama Pajardo, naging maluwag po sa amin at kung ano man po yung proyekto at programa po ng kabataan, nakasuporta po ang aming pong kapitan. Sige, Dama, at si Kuya Pompet naman ngayon, yung ating barangay. Ngayon, ang aming pong kapitan ngayon, na si Kap Roel Pajardo, yan, napaka-bait naman po talaga. Okay, so, ito, nangarap ka, maging SK chairwoman, pinagbigyan ka ng pagkakataon, at ibig sabihin niya, minahal ka ng mga kabataan sa inyong barangay. Opo. Sinipagan ko din naman po talaga, at talaga pong niyakap ko po ang bawat kabataan po sa amin. And then, ikaw ay lumapang yung first sabak mo sa barangay, ito na, kandidato akong barangay kagawa. Minsitan ka ba? Ano tingin mo? Sa pagkakataong yun naman po, meron po akong confident po ako na isa po talaga ako sa makakapasok. Dahil alam ko po, ramdam nyo naman po sa sarili nyo din na kung gugustuhin kayo ng tao. Dahil sa time ko naman po ng pagiging SK chairman, ibinigay ko din naman po lahat ng best ko sa mga kabataan at kita din naman po nila yung mga ipiniramdam ko po sa kanila na magagandang proyekto, programa, na kung saan po ay nagamit ko din talaga yon para po sa aking unang termino bilang kagawad po ng barangay. Kaya natin usapan yan kasi kung hindi naging maganda performance mo dito SK chairperson yan sa area mo ba, hindi ka na pananalo hindi ka na mananalo na maging barangay kagawad pa at ito pa nagka-bonus ko pa yung pangalawang laban mo number 1 ka. Opo. Sa unang termino ko po, naging pantatlo po ako sa barangay. So, sa unang termino po, syempre kakabahan kayo kung talagang makakapasok kayo. At dahil naman po, ipinakita ko nga po ang aking galing, husay, at talino po sa aking po mga kabarangay, napagbigyan naman po sa unang termino at naging pantatlo po. Okay. Ikaw ay batang Mahada, doon ka nag-elementary. Opo. At ako, galing po talaga at produkto po ako ng mababang paaralan po ng elementarya ng Mahada Labas. Nalala ka bang paboritong teacher mo noong araw? Paboritong teacher? Lahat siguro paborito mo. Pero yung pinaka parang pag narinig yung pangalan ng teacher na to, hindi ko malimutan. Ang naalala ko na lang po na teacher ko, syempre po, yung nakasama ko po sa barangay na kasama ko po naglilingkod bilang isang kagawad, si Konsihala Ubeng po, Trinidad. Yan. Konsihala Ubeng. So dati palang teachers ko. Opo, si Konsihala. Kaya pala. So, ang kanyang committee, education siguro. Education po, education. Okay, pag-usapan naman natin, high school. Saan pa nag-high school?
Dahil nga po, hindi naman po kami mayaman, sapat lang po ang estado namin sa buhay. Nag-high school po ako dito po sa Palo Alto National High School. Ito yung po Palo Alto, Katabi na. halos ng Mahana. And then yung kolehiyo mo. At syempre po, nag-college po ako. Nakapagtapos po bilang sa degree po ng BS Criminology po. Dito po sa Criminal Justice College po sa Muntinlupa. Hindi ka nag-focus. Okay, pag-usapan naman natin yun. Ito din yung buhay ko. Nakagraduate na ako. Gusto ko maglingkod sa bayan, sa barangay. Andyan na po yung paglilingkuran natin. Hindi ka ba nahirapan? Minsan may challenge yun bilang isang babae. Hindi po, kasi kailangan po natin ng time management. Bilang isang babae, isang ina na rin po ngayon, syempre kailangan po nating hatiin ang ating pong oras sa paglilingkod, sa pamilya, at syempre po at iba pang mga aktibidad. Ang alam po natin na ang paninilbihan po sa barangay ay wala pong oras yan, 24 hours po talaga. Nandiyan na po yung natutulog na kayo, gigisingin pa kayo. Pero syempre po, kailangan Opo naman. Nakahanda at kailangan pong paghandaan. Si Sharon, wala po kami maisahin. Pwede po makahingi kahit sa takal. Opo naman. Tayo naman po ay ready sa mga ganyan. Dahil nga po, una pa lang sa tatay ko po, nakita ko na po yung ganyan. So hindi ka na nahirapan mag-adjust kasi nakita mo sa tatay mo na, ito pala yung trabaho ko sa barangay Kagawa for public servant. Opo. Hindi na po tayo nahirapan dahil mulat na po yung kaisipan ko po at marami na po tayong idea dito po sa pagiging isang barangay official. So second term na bilang barangay councilor. May pangarap ka ba? May bang pangarap sa politika o sa bayan na maabot pa at paglilingkuran bilang matikman sa inyong barangay? Sa unang termino ko po, sir, ikukwento ko lang po. Sige lang. Sa unang termino ko po, syempre po, ang naging committee ko po ay health. At ngayon po sa pangalawang termino ko, yung pa rin po yung napapunta sa aking committee. Syempre, alam po natin na mga suliranin, mga pangangailangan po sa health. Lalo-lalo na po, nung nagkaroon po tayo ng pandemic, sa unang termino ko pa lang po, ang naging proyekto ko na po at programa po sa barangay ay magkaroon po ng doktor sa aming barangay. Siyempre po, nagtataka po kayo kung bakit po yun yung una kong naging proyekto. Siyempre, given na po sa atin na meron po tayong libreng gamot. Pupunta po sa center, yung mga kabarangay natin, pupunta sa mga barangay official, kailangan po namin ng ganitong gamot, kailangan po namin ng ganito. Pero, syempre po, pumasok sa isip ko na kung bibigyan natin ng gamot ang mga kabarangay natin, hindi natin alam kung ano yung sakit talaga nila, kung ano yung pangangailangan na pwede sa kanila. Kaya po naisip ko sa unang termino ko pa lang, magkaroon na po ng doktor sa amin pong barangay. Siyempre po, dahil hindi na... Nagkaroon naman katuparan. Siyempre po naman, at atin po isinulong po sa barangay. At dahil po sa suporta din ng aming napakabait na kapitan, nabigyan po tayo ng pagkakataon para po maisagawa at maitulong po sa mga kabarangay po natin yung programa na ginugusto po natin. So sa ngayon po, dahil po hindi rin naman ganong kalaki yung pondo namin. Yung pagkalaan nyo ng doktor, sige po, sige. Ibig ko sabihin, ito ba gumawa ka na isang resolution or isang bakas sa barangay na ito yung gusto kong gawin para mas lalo kong nabigyan ng proteksyon ninyo at ibang barangay na kapag magre-reseta nga naman, dapat isang doktor ang kailangan magre-reseta rito. Ako naman po, dahil nga po sa pakiusap ko lang din naman po sa ating kapitan, dahil siya naman po ay iniintindi natin, dahil hindi rin naman po ganong kalaki ang budget ng barangay. Inumpisahan ko lang po muna sa pakiusap. Sabi ko, Kap, pwede po ba na magkaroon tayo ng doktor sa barangay? Although alam ko po na hindi ganong kalalaki ang ating pong pondo, gagawa naman po ako ng mga pamamaraan para din po makatulong para makasustain po sa ating libreng doktor. So nangyari po noon, nagkaroon po kami ng monthly na libreng konsulta. At syempre po sa tulong po ng budget ng barangay at
galing din po sa city. Siyempre po, humihingi po tayo ng mga sponsor. Tayo naman po ay malalapit din sa ating po mga kasamahan sa City of Calamba. Ayun po, naisakatuparan naman po na magkaroon po ng doktor at monthly check-up po sa aming pong barangay. Congratulations. Importante yung maayos na ugnayan ng kapitan at ng council member, di ba? Kasi kapag maayos, lahat ng gusto mo na parang talaga sa barangay, nakagawa natin. Hindi iniisip yung pampolitiko, baka ako'y labanan sa share na napakasipag ng batang to. Ang iniisip ay kapakanan ng ating barangay. Okay. Diretso tayo, moving forward tayo sa gusto gawin ni Sharon. Piling mo ba, kapag may gusto ko ngayon kapag pala-andyan na tayo, gusto mo ba ma-adapt sa mga barangay masasakupan ng ating distrito? Opo, tama po. At dahil nga po, nakikita ko po yung mga suliranin at pangangailangan po ng barangay. Ngayon po ay, ako po ay nakapag-isip dahil sabi ko po, hindi lamang siguro ako mas makakatulong sa kabarangay ko, at siguro po kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon na mas tumaas po sa pwesto, matutulungan ko po siguro ang bawat barangay po sa lungsod ng Calamba, dito po sa atin sa distrito po ng Calamba. Kaya po sana kung mabibigyan ng pagkakataon, Sir Chris, Kuya, ayan, mula po isang barangay kagawad, ako po ay naghahangad bilang maging isang member po ng Sangguniang Panlalawigan po. Board member, total. Mamaya pag-usapan natin. Kasi ang trabaho ng mga barangay kagawad, halos yan din po ang trabaho ng mga board members natin. Gumawa ng batas. Kaya naisip ko, natanong ko kanina, ikaw board member, ikaw barangay kagawad, ano ba yung mga nagawa mo? At isa sa nagawa mo, mag-initiate, yung initiative mo, na yung mga doktor, pangarap mo na, magkaroon tayo ng mga doctors of the barrios na tinatawag natin. At mas maganda to pag lalo naging batas ng ating probinsya. Alam ko, meron namang batas dyan sa national, kung di ako nagkakamali. Pero mas mahigpit, mas madiin na pangangailangan at mapapagtuunan ng pansin itong mga programa na tayo. Alam ko naman, very generous din naman ang City Government of Calamba. Generous sila in terms of pamimigay din po ng mga gamot at hindi tayo masyadong naghihirap pagdating sa mga bagay na to. At handa na ba ang Sharon para sa board member? Siyempre naman po. Alam naman po natin na sa panlalawigan ng Laguna, marami na po yung batas at saka po ordinansa na naipasa. So para po sa akin, kailangan na lang po natin ng tugon sa sitwasyon. Ano po? Dahil nga po ako ay isang barangay official, isang kagawad, alam ko na din po yung mga pangangailangan ng bawat mamamayan, lalo na po syempre yung mga nasa laylayan, sir. So, ang akin lang po, tugon na lang po sa sitwasyon, sa mga pangangailangan, dahil alam po natin na marami na pong mga naipasang batas at ordinansa. Ang sa atin na lang po, kilos, syempre po, kasama na po dyan ang puso sa pagsiservisyo. At kita nyo naman po, hindi naman po tayo galing sa mayaman na pamilya. Ang hangad lang po talaga natin ay magbigay ng magandang serbisyo po na mula po sa aming barangay na kung papalarin po ay maging sa buong lungsod po ng Calamba. Paparamdam na Ate Sharon na. Pwede naman. Bakit from SK Chairwoman, from Barangay SK, naging Barangay Councilor, at masama ako. Dahil sanay ka na maglingkod. Pinangalan ka na dyan, inspiration siguro yung tatay dyan pagdating sa ganyan. Sa pagbabalik natin, Sharon, sa pagbabalik natin, mas kilalanin pa natin ang ating panauhin sa pagbabalik mo. Sa ating po mga babayan, magpalain po tayo ng po may kapatid.
Ang HIV, ang Human Immunodeficiency Virus o HIV, ay isang virus na umaatake sa immune system, partikular na ang CD4 cells o T cells. Ang virus ay nakukuha sa pamamagitan ng mga likido sa katawan tulad ng dugo, vaginal fluids, anal fluids at gatas ng ina. Sa kasaysayan, ang HIV ay kadalasang kumalat sa pamamagitan ng hindi protektadong sex, ang pagbabahagi ng mga karayom para sa paggamit ng droga at sa pamamagitan ng panganganak. Sa paglipas ng panahon, ang HIV ay maaring sirain ang napakaraming mga sel ng CD4 na ang katawan ay hindi maaring labanan ang mga impeksyon at sakit. Sa huli ay humahantong sa pinakamalubhang anyo ng isang impeksyon sa HIV, Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Ang taong may AIDS ay lubhang madaling kapitan ng kanser at sa mga impeksyong nagbabanta sa buhay tulad ng pulmonya. Bagamat walang lunas sa HIV o AIDS, ang isang taong may HIV na maagang nagamot ay maaaring mabuhay ng halos kasing tagal ng isang taong walang virus. At isang pag-aaral sa 2019 sa medikal na journal, Lancet, ay nagpakita na ang isang antiviral na paggamot ay epektibong tumigil sa pagkalat ng HIV. Ang HIV ay Human Immunodeficiency Virus, isang virus na nagkakos ng pagbaba ng immune system. Ang HIV po ay natatransmit
through unprotected sex, pwedeng to mother to fetus o sa pagbubuntis, pwede pong sa blood transfusion, organ donation, tsaka po kapag gumamit ng mga needles or mga medical equipment na contaminated with HIV or mga blood products. Sa una pong pagkakaroon ng HIV, medyo vague ang mga symptoms, yung usual na fever, panghihina, pero habang unti-unti pong bumababa ang resistensya, lumalabas po ang ibang simptomas tulad ng mga rashes or iba pang infection katulad ng minsan po kasi pag may HIV na mahina ang resistensya, nagkakaroon din po ng concurrent infection like mga TB, pneumonia, and the likes po. Usually mga infectious. Kasi yung pong mga unang symptoms nga po ay usually yung mga common na fever and nadidelay yung pag-show ng symptoms depende sa immune system ng tao. So, best po na magpa-test agad, lalo na kung engage tayo sa mga high-risk activities na maaring makakuha po tayo ng HIV. Sa ngayon po, wala pa talagang gamot para makapatay ng virus, but gumagamit po tayo ng antiretroviral therapy para po ma-suppress yung virus sa katawan ng people living with HIV. So, bumababa po ang level ng virus or yung dami ng virus sa dugo hanggang sa hindi na rin siya masyadong nadidetect po ng ating mga kits. Meron po tayong A, B, C, D, E para po maiwasan ang pagkalat ng virus. Letter A po ay abstinence. Una po, kung mapipigilan na hindi tayo mag-engage sa unprotected sex, mas maganda po upang ma-prevent natin ang pag-acquire ng HIV. Pangalawa po is being mutually faithful with our partners. Mas less po yung risk kapag isa lang ang ating mga partners kesa papalit-palit ng mga sexual partners. Then, pangatlo po is proper use of condoms, letter C. Kasi po, isa po sa magpe-prevent ng transmission is ang paggamit ng condom. Letter D is don't inject drugs. So, marami din po kasi na nagkakaroon ng cross-contamination dahil naghihiraman po or sharing ng needles kapag nag-i-inject ng drugs yung mga addicted sa drugs po. And lastly, letter E is health education. Iba po talaga pag educated tayo lalo na sa HIV/AIDS and sa ibang sakit. The more na mas marami tayong education, the more na mas magiging safe tayo laban sa ibang sakit. Ang AIDS or Acquired Immunodeficiency Syndrome ay collective na iba't ibang simptomas na nararamdaman kapag tuluyang humina ang resistensya ng tao dahil sa HIV virus. So, doon makikita na halo-halong impeksyon, sabay-sabay na halimbawa po ay pneumonia, meron concurrent na TB, and makikita doon na talagang bumabagsak po ang katawan ng tao at kapag po lalong napabayaan, ito po ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng pasyente. Sa ngayon po, marami tayong facility na readyng tumanggap ng mga gustong magpa-test for HIV. Pwede tayong pumunta sa ating mga social hygiene clinic na nagbibigay ng libreng testing para sa HIV. Hindi po ito sa pilitan at ito po ay laging voluntary. Ang Laguna Social Hygiene Clinic na under po ng Laguna Chest Center ay laging bukas upang i-cater ang mga services na inyong ninanais. Meron din pong ibang facility pa na nagbibigay ng PrEP o pre-exposure prophylaxis laban sa HIV. Ito po yung mga gamot na ibinibigay bago kayo mag-engage sa mga higher risk na activities. Ngunit, kailangan po muna na kayo ay magpa-check sa mga nearest social hygiene clinics na maaari nyong ma-reach. For people living with HIV naman, lagi lang po tayong mag-follow up sa ating mga HAC center para lagi pong na-manage ang ating sa mga HAC center para po lagi po tayong na-check up. And lagi po tayong uminom ng gamot
para lagi pong maging virally suppressed tayo at laging mababa ang virus sa ating katawan upang hindi ito mag-lead sa pagkakaroon ng AIDS. Sa ngayon po ay binubuo ulit ang ating Provincial Local AIDS Council na ayon sa RA 11166 kung saan ito po ang batas na nagbibigay ng proteksyon para sa mga PLHIV nating kababayan. Narito po lagi ang Provincial Government of Laguna sa pangunguna ng ating butihing Governor Honorable Ramil L. Hernandez para magbigay po ng serbisyo. Lagi po kaming bukas ang aming tanggapan para sa inyong mga pangangailangan. Huwag po kayong matakot sa mga may ng HIV na lumapit sa amin dahil nandito po kami para magbigay ng tulong. Lagi po naming ma-assure ang confidentiality ng ating mga pasyente. At iniiwasan po at nilalabanan natin ang diskriminasyon laban sa mga pasyenteng na merong HIV at AIDS. Hinihikayat din po ang lahat na maging edukado or aralin mabuti ang mga tungkol sa HIV upang maiwasan ang diskriminasyon sa ating mga pasyente. Ang HIV/AIDS sa ngayon ay wala pang gamot, pero lagi po nating tatandaan na maiiwasan po natin ang pagkakaroon nito sa pamamagitan ng mga ligtas na practices. Iwasan natin ang mga high-risk na activities upang maiwasan ang pagkakaroon ng ganitong sakit. Sa mga pasyente naman po na mayroong HIV na, huwag po kayong magtatago, matatakot. Bagkus ay lagi niyo pong tatandaan na mayroong pong mga tao na handa na tanggapin kayo at handang tumulong sa inyo sa inyong mga pangangailangan. Sa ngayon po, kung nahihirapan po kayo na mag-access, meron po kayong makikitang mga QR code ng QuickRes kung saan maaari po kayo na magpa-schedule at kumuha ng appointment sa mga HAC center as well as sa mga social hygiene clinics na malapit sa inyo. Open po lagi ang Laguna Chest Center Social Hygiene Clinic para i-cater ang inyong mga pangangailangan. Maraming salamat po. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #Plantita. As a single mom, sa hamon ng buhay, siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #Plantita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero you know, to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko and even my tall plants na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Motor Central Kaibi Gun Card.
Enjoy discounts and exclusive promos. Event invites. Training. And many more. You can get 5% discount on oil and spare parts, 10% discount on labor charges, 1% discount on purchase of brand new motorcycles. So what are you waiting for? Kai Gun? Visit the nearest Motor Central branches to know more. Bayan, magpalain po tayo ng Tommy Kamay. Okay, nagbabalik ako sa ating programa sa one-on-one at napiling pa rin ating public servant from Barangay Mahadang Labas sa lungsod ng Calamba, si Ma'am Sharon. Sharon, kanina pinagtapusan natin, ito pala yung gusto mong gawing batas, mas lalo mo intensify yung doctors to the barrio na kapag nagbigay ng reseta, yun talaga ang mahihingi. Kasi sa city government naman, makakwento ko lang din, experience ko yan. Sa opisina ni Concha Hernandez, sa opisina po ni Mayor Ros Rizal, ay kung ano yung prescribe sa gamot, no? Kung anong klaseng paracetamol yan, yun po ang ipinakukuha doon sa mga pharmacy natin sa Luzon na Calamba. Nagpapayag yung city government at sa congressional district naman, kondo po ni Concha. At mas maganda yun kasi kapag nagkaroon tayo ng gano'n, ang dami nang nagiging doktor ngayon at Calamba at siyempre bibigyan din natin pagkilala sila. Alam ko, kayong mga doktor na naandyan sa Calamba, gusto nyo rin mag-minpol sa ating mga barangay. Tama po. Yeah. At ikaw ba, Sharon, ikaw ba yung member ng mga organization? Siyempre po, dahil po tayo ay babae, mas pinalalakas po natin ang kababaihan. So ako po ay member din po ng STK. STK? Servisyon Tama Kababaihan po na pinangunahan po ng ating Gobernador Ramil Hernandez at siyempre po ngayon ay ang ating Gobernadora Ruth Hernandez po. Hindi po, syempre po, kasali din po tayo sa I Am Change ng ating po minamahal na Congresswoman Cha Hernandez. At syempre po, ang mga adhika po ng ating pong Mayor Ros Rizal. Yan, lahat po na mga makakabuti din po sa ating pong barangay, lahat po ng mga organisasyon na pwede po nating pasukan. Yan. Syempre po, tayo po ay nakikipag-ugnayan at sumasali po tayo. Ano po? Para mas mapalapit po tayo sa ating pong mga kabarangay. Siyempre, yung asosasyon, yung ating kabarkada. Yes, opo. Of course, ang ating pong mga kabarkada, yan, sa 54 barangay po, mga kasamahan ko pong kagawad sa lungsod po ng Calamba. Kasi natin na-recognize yung organization na pinabibilangan natin. Ako nga, pagka pinag-uusapan yung organization ko, sa totoo lang, isa may nakakalimutan ako i-discuss kung anong organization ko. Kaya sa lahat ng organization namin, alam ang sinasabi ko, yung spirit of voluntarism lagi na yan. Tama po. Kapag nagtumulong tayo sa ating kapwa, yan, alam ni SK yan, na pag tumulong tayo sa kapwa, lagi ko sinasabi, huwag tayo maghihintay ng kapalit. Hindi ka natulong para ikay magpa-picture, para ikay manalo sa politika, o ikay sambahin sa isang area. Hindi. Gawin mo ito with full heart. Full hearted ang pagtulong. Hindi yung, ay, gagawin ko ito kasi kakandidato ako, si Sharon kakandidato, kaya tutulong yan sa hospital, etc. Hindi po. Kung ikay nakagistan mo ng tumulong, gawin natin parte ng ating buhay ito, ng makatotohanan. At magdugsungan tayo, Sharon. Sige pa, sige. Ang paborito mong kulay? Red. Bakit red? Palaban. Opo, sa totoo lang po, gusto ko po talagang red dahil palaban. Dapat naka-red ka ngayon. Hindi. Ngayon po, dahil mahal ko po ang ating mayor, sumama po tayo sa blue, syempre. Pero yung gusto mo po? Opo, gusto ko po talaga, red. Hindi gusto mo representation as strong woman eh. Yes, opo. And yung women empowerment. Opo. Di ba? Mahalaga po yun. Okay. Paborito yung Filipino food? Kaldereta. Kaldereta, ano? Nakakain ng kaldereta kambing. Opo naman. Yes po. Ayan. Gusto mong pumasyal na lugar?
Pasyal na lugar. Ako po talaga, gusto ko laging pasyalan po yung lugar ng nanay ko. Batangas. Gusto po, nandiyan po yung talaga mga fresh na At ang next question mo dito, sino yung gusto mo kasama mo siya? At syempre po, family. Yan, laging more on family. Yan. Paborito mong subject ng nag-aaral? A subject? Ang gusto ko po history. Kasi mas gusto ko po yung mas maraming nalalaman. Totoo po yan. History, high school, history. Hindi pala, kasi yung Pilipino, yung Noli Me Tangere at LP sa Pilipino. Pero bahagi pa rin ang history eh. Part po ng history. Alam mo ba nung nag-aaral kami, yung Noli Me Tangere at LP? Siguro talagang siguradong taga-Kalamba ako. Tama. Pinapapanaginipan ko pa. Naginipan ko pa. Kaya inirecommend ako panoorin yung iba. Yung sa GME7. Talagang yung teleserye na tinapos ko siguro 3 araw ko yung nanonood sa Netflix yun. Para lang masunod yung story kasi pagka putol-putol mo na panood, hindi mo ma-appreciate. At naramdaman mo lalo kung Kalamba. Kung may ano mas gusto mo libro? Noli o Pili? Noli. Ayan, ang teacher na hindi ko malilimutan, si Ma'am, si Halo. Natalina. At klase mo, o barkada mo na hanggang ngayon kasama ko? Yung pong kumare ko ngayon na si Angelica Contreras po. Ayan. Lagi ko, hanggang ngayon po, kasama ko pa din siya. Siya ba yung kasama ko ligaw kapag may trouble ako eh? Alam po, pag boring, pag kailangan ng kausap, yan, nandiyan po siya. Okay. Ito naman ito yung mga gusto. Ito naman yung litrato. So may papakita tayong picture. Tapos, ano yung komento mo sa mga pictures na ito? Picture ni President Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, isang palaban na leader na kayang ipaglaban ng ating bansa, Pilipinas. Nakakatuwa si President na nakapili. Congratulations sa kanyang mga decision. At red din po yung color niya. BBM. Oo. Nakakatuwa lang ako sa kanila. I-film talaga yung kanyang mga speech, yung speeches niya regarding sa mga programa ng gobyerno. Si Gobramil Hernandez. Yan. Dahil po si Gobramil ay ang aking ninong ko po sa kasal. Nakita ko po sa kanya ang pagiging isang magaling na leader din. Siyempre po, pinangunahan niyang Laguna na maunlad na Laguna at mas pinaunlad pa po niya ang buong lalawigan po ng Laguna. Dahil po sa kanyang serbisyong tama na nakita ko naman po ay napakatibay din po talaga at talaga pong napanindigan niya ang serbisyong tama. Nakita ko din si Gobramil eh. Makita ko yan. Wala nakikita ko yung picture ni Gobramil. Ito, sincero. Public servant. Sincero in a way na pwede naman siyang pabanjing-banjing na kasi kabataan pa. Pero dito ko yung kanyang sincerity, pagbabayad ng utang ng probinsya na namana ng kanyang administrasyon. Iba hindi po biro yun. Tama po. Ang galing niya mag-manage ng finance. Napakahusay niya pagdating sa financial management. Ang alam ko po, tapos nang bayaran yung mga naiwang utang po ng lalawigan ng Laguna. Okay, si Mayor Ros Rizal. Mayor Ros Rizal, yan, ninong ko din po siya syempre. At ako po ay nanindigan, tumindig para po sa Kalambago, para po sa kanya. Dahil ako po talaga, idol ko po yan, taong yan, si Mayor Ros Rizal po. Kasi nakita ko po sa kanya yung sincerity po niya para po maglingkod ng buong tapat po sa sa ating pong lungsod ng Calamba. Kita din naman po natin na naging progreso po ng ating lungsod ng Calamba. At alam ko po na pinanindigan po niya ang ramdam na reforma po. Siyempre, unang-una po, sa barangay po namin, nakita ko yung mga proyekto at programa po niya na ibababa po sa aming barangay. Kaya po, isa po siya sa mga iniidolo ko talaga na lingkod bayan po. Si Mayor Ros, a humble servant. Sobrang humble. A humble public servant. Totoo po yan. Papadagdagan pa ako papadalhan pa ako ng biniyad na ng boss. Kahit sino po, kaya niyang babaan. Mahal ba si Mayor Ros? Sobrang mahal po. Aba, syempre. Aba, syempre.
Ayan, sabi, tanong mo, mahal namin si Sharon. Mahal niyo po ba isang batang mahada? Sharon. Okay, so, si Vice Mayor Toti Lazar, picture ni Vice Mayor Toti. Si Vice Mayor Toti Lazar po, kaibigan po natin yan. Kita naman po natin ang kanyang personalidad. Napakatahimik, kita po natin na talagang kung sa babae po ay mahinhin. Pero ang trabaho po niya at saka po yung pagpapakita po niya ng galing sa lungsod po ng Calamba, the best din po yan. Leadership by example. Husay down to earth. Kita ko yung pagiging. Mahusay na leader. Okay, si Kong Cha. Siyempre po, hindi mawawala ang ating Kong Cha Hernandez. Very strong woman. May paninindigan. Kita naman po natin na kanyang unang termino, unang laban bilang congresswoman. Talaga po, kita po natin ang hirap. Pero, pinakita po niya yung lakas. Lakas na hanggang sa ngayon po ay pinaninindigan niya pa rin din po bilang isang congresswoman po sa atin. Ano po? Idol mo. Sobra. Idol ko po talaga ang Kalambago. Sa totoo lang po. Dahil kaya po ako tumindig at nanindigan para sa kanila. Nakikita ko po talaga sa kanila yung galing, husay, talino ng mga leader. Galing ng isang liderato po. Champion. No more words. Champion. Champion. Exactly. Isang word po. Champion. Proud na proud din ako sa champion. Last na to, si Kong Ruth. Patamot ka po si Nina. Siyempre. Dahil po ang aking Kong Ruth Hernandez na ngayon po ay magiging gobernadora ng lalawigan ng Laguna. Diyan po talaga ako natuto. At siya po yung pinakauna ko pong naging idol. Alam niyo naman po na isa po ako sa mga naging staff nung siya po ay konsehal pa lamang ng bayan. Nakakahawa pa si gobernador. Opo, talagang nakakahawa. Kasi alam niyo po, hindi naman po ako ganung, alam po na, hindi po ako ganung kadaldal. Medyo mahihain po ako. No? Pero nung naging staff po ako ng ating pong gobernadora, kasalukuyan po siyang konsehal ng bayan ng Calamba. Sobra po yung trabaho niya. As in, wala po siyang inaaksayang oras. Lalo-lalo na po sa kanyang, sa kanyang pangangampanya, kahit gabi, hating gabi, basta may nakita po yung ilaw, kakatukin po niyan yung bahay. At syempre po, wala po yung pinaliligtas na pagkakataon. Lahat po ng trabaho, hinihimay-himay po niya talaga everyday. Lagi po niya sinasabi, baka may nakalimutan tayo, kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan natin matapos to, kailangan natin mapuntahan. Yan, kaya sobrang idol ko po. Ang ating pong gobernadora, Ruth Hernandez. Tama po. Andyan eh. At siyempre, siya yung ating magtutuloy ng mga programa, ang servisyon tama, ang ating minamahal na governor. Marami silang gagawin. At abangan nyo yung one-on-one interview kay Go at kay Gobernadora sa mga susunod na araw ay makapanood din yung po dito sa ating Cable TV6. Okay, last picture is your family picture. Ano gusto mo sabihin sa atin? Ayun, sa family ko po, ayan, maraming salamat po sa pagsuporta. Alam ko na ang iba ko po mga kapatid ay wala dito, pero syempre ang full support, lalo po ng aking mother, yan, sobra po. May kwento ko lang, Sir Chris, ha. Nito pong last election, medyo gusto ko pong umiyak dahil nakita ko yung mga kalaban ko po, nandyan yung mga kapatid, pamilya, ako po, kumbaga, dahil ang mga kapatid ko po ay nasa ibang bansa, at the same time, nung panahon pong yun, nandun din yung nanay ko, parang nagkaroon din ako ng doubt sa sarili ko na, kakayanin ko ba? Siyempre po, dahil nga, maganda naman po yung pinakita ko talaga, nakita ko po yung full support po ng mga kabarangay ko, na sinabi po nila na, huwag kayong mag-alala, konsehala, dahil kahit po wala dito yung pamilya nyo, nandito po kami. Kami po yung magbo-volunteer, kami po yung sasama sa pag-iikot, na nyo na pong intindihin. Kayang-kaya po namin kayong ipanalo. Barangay na pamilya. Opo, talaga. Isang ka na sa barangay. Opo, talaga. Ang aking pong pagkatao ay siguro po, masasabi ko po na siguro po ang aking pong kapalaran ay talagang maging isang public servant. Kung bibigyan ako ng maging board member
ano ang gagawin? Ayan, syempre po, una pa rin po ay ang pagtulong. Pagtulong po sa ating mga nasa laylayan, kahit po hindi mga nasa laylayan niya. Basta alam naman po natin ang mga pangangailangan. Syempre galing po tayo sa barangay. Uunahin po natin yung mga pangangailangan. Syempre po, nandiyan pa din po ang ang naging tagline ko na nga po, simula sa umpisa, serbisyong may puso. Ayan po. Talaga pong ang puso ko po ay para po sa pagdilingkod. Maramdaman ng mga taga-Mahala yung puso mo. Kaya bilang SK Chair po ba, hanggang barangay councilor, ngayon, pag nandiyan ka na sa probinsya, pahiram naman ang puso mo sa probinsya. Ibinibigay ko na po ang aking pong buong puso para po sa paglilingkod. Maraming salamat sa oras na binigay ko sa SNTX. Sa lahat po ng mga kababayan natin, at yun po mga susunod po natin yung interview, ay abangan niyo po yung ating mga public servant, mga naghahanap ng mga public servant. Si Sharon Palaig, ito po, lalo po niya maging board member ng ating pamahalang panlalawigan. Kinatawan o boses po ng distrito, ng ating lokal na distrito sa lungsod ng Calamba. At kung siya papalari, kita natin ang kanyang puso. Ating pong mga kabayan, pipili po tayo ng tama. Pipili po tayo sa darating na halalan ng tama. Itulog po natin sa ating pamahalaan. Gamitin po natin ang mabuti ang ating pong pag-iisip o kung ano man para po makapili tayo ng tama. Huwag tayo padikta sa iba. At huwag din natin sundin kung ano yung sinasabi inuutos ng pera. Walang pera to. May pera to. Sa totoo lang po, ang pagsiservisyo ko lang po talaga ng buong puso ang akin po laging sinasabi po sa lahat. Mirit pa. Hindi. Ang servisyo nito ay puso ang gagawin. Ayan, syempre po Kuya Chris, kukunin ko na din po yung pagkakataon na ito. Sana po ay tumatak po sa bawat isa ang isang batang mahada. Ayan po, Bukal, Sharon Comia Manaig po. Ang magiging bukal niyo po sa lalawigan ng Laguna at distrito ng Calamba. Bukal sa puso ang panlilingkod. Bukal. Okay, maraming salamat, Sharon. At sa ating mga kababayan, ulitin ko, ay lahat po ay welcome po dito sa ating programa. Pwede po kayo makapag-ugnayan sa mga staff po sa TV6. Kung gusto po kabigyan ko kayo ng pagkakataon ang mga kwentuhan dito po sa akin sa One-on-One with Design. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng po. Sa ating po mga kababayan, pagpalain po tayo ng po may kapatid.